bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. VVL Reinforced Conference. Bago nga magtapos ang prelims, narito ang mga umangat na players kung saan mas ginalingan nga nila ang kanilang paglalaro upang sila ay makapasok nga sa top. At narito nga ang mga top players natin na nangibabaw ang angking kagalingan. Unahin na natin dyan ang ating libero. Si Tang Ponce ay best digger or top digger na kung saan nakakuha nga siya ng 4.76 average. Magaling naman talaga si Tang Ponce at makailang beses na rin siyang nanalo bilang best libero. Sa ngayon ay talagang nangunguna pa rin ang ating Tang Ponce kahit nangungulelat nga ang Choco Mucho team sa round 2. Makapalag muli kaya itong si Tang Ponce, sisikapin ni Tang Ponce na manalo sila sa second round nga ng labanan pagdating dito sa VVL. Alam natin na papalag na ngayon ang Choco Mucho. Dumako naman tayo bilang sa top setter. Syempre, ang top setter ngayon nangunguna pa rin ang ating nag-iisang napakagaling rin from Creamline Cool Smashers. Walang iba kundi si Kyle Negrito. Dati nga ay nasa ikatlong spot at number 2 spot itong si Kyle Negrito, ngunit nga dahil madalas manalo na ngayon ang Creamline Cool Smashers ay umangat nga ng todo ang performance nga ng ating Negrito, kung saan nga number 1 top setter na nga siya. Nakakuha siya ng 5.6 average by set. Grabe rin talaga kasi ang kumpiyansa ngayon ni Kyle Negrito. Talagang Malamia Jacing na rin ang kanyang angking kagalingan. Wala man ngayon si G Amazing sa Creamline Cool Smashers, no problem yan. Kahit napapabalita nga na hindi na ito babalik sa Creamline sapagkat nirenew araw to ng Denso Airways, okay lang naman dahil magaling naman itong si Kyle Negrito. Naturuan naman siya ni Gia Racing bago nga ito lisanin niya ang kanyang mother team na Creamline. Si Kyle Negrito ay former best setter ng nakaraan conference. Dumako naman tayo bilang sa top receivers. Nangunguna naman dito ang ating Bernadette Fons, kung saan naman magaling naman talaga siya mag-receive at mag-spike at madalas nga siyang kasama bilang nga sa ranking or top receiver at top spikers. Ngunit sa ngayon ay nasa number 1 spot nga itong si Fons bilang top receivers at nakakuha nga siya ng 47.18 average by set. Grabe rin talaga kasi ang ipinapakita nga ng ating Bernadette Fons sa loob ng court at nakikipagsabayan nga siya kahit nga sa mga import ay hindi siya nagpapadaig. Kung kaya nga hindi na ngayon matalo-talo ang Creamline Cool Smashers pagkatapos nga matalo sila ng PLDT ay malinis nga nilang napataob na ang kanilang mga sunod-sunod na mga nakalaban. Sa ngayon ay nasa number 1 spot nga ang team ni Bernadette Fons at isa nga si Fons sa mga pinaka magaling ngayon pagdating sa Creamline. At dumako naman tayo pagdating naman sa top spikers. Si Oli Ocaro naman ang nakakuha bilang top spiker na kung saan nakakuha naman siya ng 38.70 average by set. Well, kitang-kita naman natin na malaking impact rin itong si Oli Ocaro, kung kaya nga napataas niya ang standing ng Akari Chargers. Ang Akari ay nangungulelat noon pero ngayon kitang-kita naman natin na hindi nga sila nalaglag sa Magic 4 at nasa ika-2 spot pa nga ang Akari bilang sa mga pinakamagagaling nga na team sa kasalukuyan. At pagdating naman sa top spikers, bukod nga kay Oli Ocaro ay tie naman sila ni Cat Bell, kung saan meron naman siyang nakuhang 38.4 average. Halos dikitan nga lang ang score ni Oli Ocaro at ni Cat Bell. Well, si Cat Bell ay isa rin sa mga pinakamagaling ngayon sa top spikers at kitang-kita naman natin kung gaano nga nagpursige itong si Cat Bell para mapataas rin ang ranking ng Cherry Tigo, kung saan nga ngayon ang Cherry ay nasa pangalawang spot pagkatapos nga na mapataob nila ang PLDT High Speed Hitters. Kung kaya nga isa rin ang Cherry Tigo sa mga pinakamalakas ngayon na team. Dumako naman tayo sa isa pa sa mga malalakas naman pagdating sa pagsiserve. Nahira nga ngayon sa rank number 1 si MJ Perez
ng Signal HD Spikers na nakakuha nga ng 0.57 average. Mataas rin ang kumpiyansa ni MJ Perez kung saan nga ang Signal ay hindi rin nga nalaglag sa top 1. Sa ngayon ay sila nga ang nanguna pagdating sa Pool B at ngayon ay mapupunta nga sila sa Pool D. At karapat-dapat naman talaga ang Signal na mapabilang nga sa mataas na ranking dahil lahat naman sila ay nagpupursige kahit wala nga si Vanny Gunter. Kita naman natin na talagang magaling naman ang nakuha nilang import. At pagdating naman bilang sa Best Blocker, ito na nga ang mga nangunguna natin. Bilang top blocker ay si Megan Hart at si Jacqueline Acuña kung saan 0.86 average naman itong si Megan Hart at ito naman si Jacqueline Acuña ay 0.93 average. So yan nga mga ka-sports natin dyan, yun ang nakilala ang mga individual awardee natin na ginalingan at sila nga ang nasa top sa kasalukuyan. Ngunit ito ay sa round 1 pa lang. Mababago pa naman to pagdating nga sa round 2 at kung sino-sino talaga ang makakapasok nga sa Final 4, doon nga kukunin ang tunay na magkakaroon ng individual award. Kaya huwag kayo magtaka minsan kahit iisipin ninyo na sa ranking na mataas bilang individual nga itong isang player, ngunit kapag hindi nakapasok nga ang kanilang team ay mauulas pa rin ang kanyang sinasabi nating special award. Kaya kinakailangan talaga makapasok muna sila sa Final 4 kung gusto nila magkaroon nga ng individual award. At sa round 2 nga, dito na talaga magkakaalaman kung sino ang mananatili sa rank number 1 at number 2 para nga makapasok sila sa semifinals. Kaya abangan natin ang bakbakan nga sa round 2. Kaya tumutok kayo sa aking YouTube channel at madalas tayong mag-update ng laban nga sa PVL Reinforced Conference 2024. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.